Tayo. Live. Medyo busy lang tayo. Kumusta na kayo dyan? Hello. Hello. Sana sila. Yan na. Tumunog na. Nagtunugan na. Andyan na si Ate Nat naman. Hello. Dito sa kabila. Pasa na lang yung ating link dyan. Hala, andyan na si Ate CJ namin. Pakipasa na lang dyan sa mga ano natin, group chat, Ate Jewel. Marami tayong i-repair sa ating mga kaisipan, kamalayan, dahil ang ating kamalayan, yan din ang ating imagination, yan din ang tagapaglalang kung anong iniisip natin sa ating puso. Yan ang ating katauhan. At kung ano ang ating katauhan, yan ang naibibigay natin sa mundo, na itatanim. Golden rule na pag-aralan natin. Hindi natin masyadong natalakay siguro, pero sapat ng isang episode o isang pagpapaliwanag na ang golden rule ay na sinasabing do not do unto others, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mo gawin nila sa iyo. Pero ang golden rule ay 360 degrees po, pareho dito sa kabila. Ganun, na? Tingnan mo dito sa kabila, pareho din sa kabila. Pag sinabing ganyan, kung ano ang iniisip mo sa loob mo ay ganyan ka. So kung ano ang iniisip o imagination natin sa loob natin, ay ganyan tayo, at dahil ganyan tayo, yan ang naibibigay natin sa sanglibutan, kasama na sa tao. Andyan ang pastoraan namin. So, yan ay golden rule. Sanay na sanay po tayo sa, katulad ko baka hindi kayo ganun. Yung laging maduda sa tao. Maduda sa panahon, maduda sa kinabukasan. So yan ay imagination, yan ay golden rule na ang buhay natin puno ng duda. Dahil yan na ibibigay natin So, golden rule ay kung ayaw mo gawin sa'yo, huwag mo gawin sa kanila. So kung ayaw natin tumanggap ng kahirapan, huwag tayo mag-isip ng kahirapan. Kung ayaw natin tumanggap ng sakit, huwag tayo mag-isip na mayroong sakit. Kaya ang ating pamagat sa gabing ito, Wonderful Imagination, Part 11, Incapable. Ang ibig sabihin ng incapable, walang kakayanan. Wala siyang kapasidad. Wala siyang abilidad na makinig sa sistema ng mundo. Hindi niya kayang pakinggan. Wala siyang lakas. Ang ganda na. Diyan tayo sanay na sanay Hindi ba? Sabi ng Panginoon linaw-linaw
Renew your mind. Sabi niya, baguhin ang ating kaisipan. Tayo magbago, hindi ang Diyos. Hello, Ate Rica. Baguhin na natin ating kaisipan. Paano mabago ang kaisipan mo? Kung hindi mo mabago ang pinakikinggan mo. So kung patuloy natin pinakikinggan ay dati nating naririnig, ay patuloy din ang ating imagination. At kung patuloy ang imahinasyon natin ito na creator, ay yan din ang ating buhay. Ulitin ko po, ang creator sa mundong ito ay ang ating imahinasyon, ang ating kamalayan. So, kung wala na tayong kakayanan, pakinggan, no? Ang sistema ng mundo, at incapable tayo. Sabi dito sa sa ating pamagat, dito sa pamagat solve na tayo. Pwede na hindi tayo mag-preach actually. Incapable of any unlovely thoughts in the world. Oh, matindi 'yan, Tagalog. Walang kakayanan makinig ng anumang hindi kanais-nais na kaisipan ng mundo. Walang kakayanan makinig, tingnan, damahin ang mga hindi mabuti at hindi pawang mabuti ng mga kaisipan, pananalita, pananaw ng mundo. Ang subtitle natin, Incapable of Listening to the World System. Bakit? Susugan natin uli ha, para marinig natin. Pwede tayo magsimula? Pwede na ba? Diyan si Ate Jen. Hello, Ate Jen. Hello, saan na yung mga youth natin? Nasaan na sila? Dito sa kabila. Si Jen lang nandito. Ate Rica. Busy si... Diyan si Pastor Dindo namin. Youth din yan eh. Alright. So, tingnan natin uli, ha? Dito sa Genesis chapter 1 ulit tayo. Genesis. Wala pala akong Bible dito, Jay Banger. Ano na? Pakipasa mo na lang dyan, Ate Nat, yung ating mga links kung naipasa nyo na. Tingnan natin sa Genesis. Aklat ng Genesis, ha? Chapter 2. Alalahanin natin lagi ang ating nakaraan kasi ang isa sa mga pundasyon ng serye na ito ay palitan ang nakaraan. Palitan natin ang ating nakaraan. Genesis chapter 2. Gusto ko yung nireveal sa akin ng Panginoon na doon sa Efeso chapter 1 verse 3 to 4 na pinili na tayo sa Kanya bago palalangin ang sanglibutan. So kung ako pala ay ang nanay at tatay ko pala ay pag iba, halimbawa tatay ko si ganito. So kaya ako niya anak. Kung sakali iba na pangasawa ng nanay ko, ako pa rin kayang lalabas. Aba, ikaw pa rin pala. Dahil pinili ka na bago pa lalagyan ng sanglibutan eh. Kailan siyempre ang Diyos naman. Ang iba kasi, nabuntis ang nanay nila at sila'y binuntis ng nanay nila dahil na-rape ang nanay. So, samaan ng loob nila o binubuli sila siguro or what. Keso ganito kami, keso ganyan ka lang, ganito ka. Pero kung babalikan mo pala ang tunay na nakaraan natin bago pala lang ng sanglibutan, tao rin yung tatay mo, nirip nga lang nanay mo, di mo alam saan tatay mo. Pero ikaw pa rin lalabas. Kung hindi naman narip ang nanay mo at nagkapag-asawa ng tama bago siya mabuntis, ikaw pa rin nalalabas. Hindi ba? Yun lang. Gusto ko yung ganun. Kasi mahirap ibigin, mahalin
Kung minsan sa iba, yung mga ampon o kaya yung kapatid sa church, no? O yung hindi ka nais-nais is mahalin, no? Hindi sa pamagat natin, unlovely thoughts, ha? Hindi unlovely people. Mayroon mga tao na hindi ka, kung titingnan mo kapag ka, tulad ng isang friend ko, napakamata pobre. Kala mo, sino naman siyang mayaman at maganda. Kung titingnan din lang sa ganda, suwangit din siya. Pero kung makapagano sa kapwa niya babae, hindi dapat ganon. Kasi, ganyan ang kung anong imagination mo, yan ang napakinggan mo at yun ang tinatanggap mo mula sa labas mo o mula sa paningin mo. So kung makamundo ka, ay ang tingin mo at narinig mo mula sa mundo. So yun ang kaisipan mo. So golden rule, yan na ibibigay mo sa mundo. Kung ay tinanim mo, yan ang anihin mo. So, bakit ako makikinig sa unlovely thoughts? Pero, pwede ko pakinggan at tingnan ang mga unlovely people na lovely. Pwede kong mahalin ang hindi ko anak. Pwede kong mahalin ang hindi ko magulang na sa pisikal. At ituring silang tunay kong kamag-anak dahil iisa naman talaga kami bago pala lang ang sanglibutan. Genesis chapter 2 verse 7. Tingnan natin, ha? Kung may mapulot tayo sa mga susunod na. Alam mo itong Revelation, kahapon may Revelation tayo, ngayon mayroon na naman. Parang ganyan, no? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningaan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Tingnan po ang alabok ng lupa. Itong alabok ng lupa o ang buong mundo, kanya naman dinakot ng Diyos ang lupa at ginawa niyang katawan niya. Dahil ang nangyari, ang tao, tingnan mo, hiningaan niya sa butas ng ilong, hiningaan at sa kapalan, naging kaluluwang buhay o naging buhay. Sa makatuwid, ang buhay ng alabok na hinubog na katawan ay buhay ng Diyos. Dahil doon sa hiningaan ng Diyos Kung hindi naman hiningaan, di alabok pa rin yun. Pero bakit masabi mong alabok? Ito ba ay alabok na marumi o alabok na sinumpa? Tingnan mo. Alabok ng lupa. Sa Genesis chapter 1, kung mababasa natin, verse 2, Genesis chapter 1 verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Pagkatapos lalangin ng Diyos sa pasimula, ang langit at lupa nawasak na walang anyo dahil itong si Lucifer tinapon dito. Okay? Winasak niya, gano'n. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Punahin niyo po. Madilim, walang anyo, ibig sabihin, hindi siya good and very good. Ngunit, ay sumasa ibabaw ng kadiliman ang Espiritu ng Diyos at sumasa ibabaw ng tubig. Sa King James Version, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved, nilimliman, upon the face of the waters. So, nilimliman. Pag nilimliman,
ng Espiritu ng Diyos o ng Diyos ang lupa kadiliman? Hindi ba't ang lupa ay nagiging banal? Nung bumaba ang Diyos doon sa bundok para kausapin si Moses, ang bundok na yun tinawag na banal. So, legal ang Diyos sa paggawa niya rito ng kanyang katawan. Kahit na dito sa verse 7 chapter 2. Nung dumakot siya ng lupa, hindi diyan ninakot ang lupa ng lupa ay marumi o sinumpa. Nilimliman muna niya ito. At sa verse 3 ng chapter 1, sabi niya, magkaroon ng ilaw o liwanag. Binanal muna niya, kapatid. Nilimliman niya. Ikaw nga limliman ng banal na espiritu, tingnan mo kung di ka maging banal. Kaya pag nabaptize tayo ng Holy Spirit, nalublob tayo sa Holy Spirit, total talaga ang ating kabanalan. Hindi lamang sa loob, pati sa labas. So, ang nangyari sa verse 7 ng chapter 2, bago pa dakutin ng Diyos ang lupa para gawin niyang katawan, banal na yun. Ano sa palagay niya? Mag-pray tayo. Father, salamat po sa gabing ito at patutunayan mo sa amin na pati ang mga hibla ng buhok namin ay binanal mo. Dahil hindi lamang tinanggap namin ikaw bilang aming Panginoon, tagapagligtas at may-ari, ikaw rin ang aming naging buhay at nilimliman niyo kami sa loob at labas. Kaya wala kaming karapatan tingnan, pakinggan ang hindi ayon sa aming katauhan na banal. Dahil ikaw ang aming kaisipan, banal, ikaw rin ang aming creator, tagalalang, kaya ang mailalang lamang namin ay pawang mabuti. Salamat, Ama, sa revelation mo sa gabing ito at sa pagmamahal mo. Salamat din sa dugo ng kordero ng Diyos, si Kristo Jesus na nananalaytay sa bawat hibla ng aming katawan. Banal na dugo. Hallelujah. Father Almighty, in the mighty name of Yeshua HaMashiach, I release the holy anointing. Ang banal na anointing na nagdudulot ng kagalingan sa lahat ng katawan. Now, in Jesus' mighty name, receive your holiness inside and out. Sa mga may karamdaman in the mighty name of Jesus, I release the spirit of healing unto you, the Holy Ghost, by the wounds of Yeshua HaMashiach, our life. You were already healed. Sickness and disease, you have no right over the bodies of everyone listening tonight. In the mighty name of Jesus, I cast you away. Get out and go back to the wilderness right now. In Jesus' mighty name, my life, I command you. Now, you're healed, guys. Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you again in Jesus' mighty name. Go forth, guys. So, nung dinampot ng Diyos ang alabok at inilipat ang kanyang buhay doon, ang hininga niya, ang tao ay larawan ng Diyos. At ang Diyos ay naging tao. Ngunit, dahil diniklara ng Diyos ang wakas sa simula, nung nilalang niya ang tao sa verse 7, diniklara din niya kung ano ang kanyang wakas.
And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Doon sa simula, dahil ganyan ang trabaho o ugali ng Diyos sa paglalang, Isaiah 46:10, He declares the end from the beginning. Nung sinimulan niyang gawin, si Adan, diniklara na rin niya ang kanyang wakas. Ang kanyang wakas, kaluluwang buhay. Ibig sabihin, tulog ang espiritu. Tulog ang espiritu ni Lolo Adan. Sa simula, diniklara. Alright? Now, pwede nating sabihin na naging kaluluwang buhay na agad siya. Kasi merong huling Adan eh. Ang huling Adan, espiritu nagbibigay buhay eh. Doon sa 1 Corinthians 15:45, kung saan kinuha yung ating pangalan ng ministry, Last Adam's Generation. Ang huling Adan ay may henerasyon. Ang unang Adan may henerasyon din. Ang unang Adan ay kaluluwang buhay. Nabubuhay lamang kaluluwa. Siya ay nabubuhay lamang sa paghinga ng kaluluwang ito. Pag hindi siya nakahinga ng hangin, walang oxygen ang kanyang dugo, mahihilo siya hanggang sa mamatay siya. Pero ang huling Adan, hindi po nagdidepende sa andiyan ka na pare? Wait lang, bigyan mo ako 1 hour. Ha? Bigyan. Okay. Yung huling Adan, kamangha-mangha po siya na dapat natin ma-imagine. Ang huling Adan may lahi. Siya po ay espiritu. Ang espiritu, Diyos po. Nagbibigay din siya ng buhay. Ang lahi niya, ikaw at ako. Ang totoo, ang huling Adan at kanyang lahi, hindi po nabubuhay sa hangin, sa oxygen. Hindi siya bubuhay sa dugo ng tao lamang. Well, ang ating pinag-uusapan at napag-usapan pa na wonderful imagination, na ganito, ganon, pero ang totoo niyan, kung makuha natin ang kapuspusan ni Kristo, lumulusot tayo sa pader. Lumulutang tayo sa ere. Di tayo kayang hawakan ng gravity. Kaya si Jesus, pinakita niya, lumakad siya sa tubig. Sabi ni Pedro, hindi pa born again si Pedro noon, wala pa siyang buhay Kristo. Akala nila multo. Si Pedro malakas ang loob. Panginoon, kung ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. Sabi ni Jesus, halika. Abay si Pedro, lakas ng loob. Lumabas sa sa bangka o sa batil. Tawag namin yung batil ba? Batil. Yung malaking kasi yung mga barko noon na maliliit, dilayag, mayroon siyang layag. Tawag sa English, ano ba sa Tagalog yung tapos may sagwan din, pero malaki din siya. Pero gawang matibay na kahoy. Lumabas si Kuya Pedro lumakad sa tubig hindi pa nalimliman ng banal na espiritu yun.
Hindi pa siya binanal. Pag sinabing binanal o banal, kapatid, espiritu yan. So kumbaga itong ating pinag-uusapan, ano pa lang ito mga basic na kailan natin paniwalaan. Pero kung titingnan mo ang huling Adan, kapatid, hindi lang siya banal sa loob at labas. Espiritu siya. Malayo siya sa kaluluwang buhay, langit at lupa ang diferensya. Hindi siya nabubuhay. Pwede siya hindi kumain. Buhay siya. Napatunayan ng isang kapatid natin. Kung makabili kayo sa mga bookstore, nandiyan pa rin yan, si Brother Yun, lagi ko nabanggit. Meron ko mga libro noon niya, yung binili ko ngayon, pinamigay ko nga Habang binabasa ko, tulo ang luha ko, araw-araw itong binabasa ko, kapal The Heavenly Man. Nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights. Walang tubig, walang pagkain. Si Moses nag-fasting 40 days and 40 nights. Walang tubig, walang pagkain, buhay. Si Elijah din naman nag-fasting din, ganun din, walang tubig, walang kain, buhay. Pero si Brother Yun nag-fasting 72 days. Walang tubig, walang pagkain. Nag-shrink siya. Umiksi siya, lumit. Buhay. Dinalhan ng doktor, hindi na makabangon siyempre. In-examine, sabi ng unang doktor, wala naman siyang sakit, okay siya. Okay pa, buhay pa. Sunod ng mga linggo uli, bumalik isang doktor. Sabi niya, okay naman siya. Lumit lang siya. 72 days, guys. Ang paniniwala ni Brother Yun, hindi pa greater truth. Nababasa niyo naman doon, pero matinding himala na ating kapatid niya. Tindi yun. Doon sa mga himala na yun, mamamangha ka. Pero kung alam mo ang greater truth, at masanay tayo, ang himala ay normal. May himala ba sa Diyos? Hindi ba tayo lahi ng Diyos? Kaya hinihinay natin ating kamalayan. Ako, sabi ko lagi, Lord, kung 50 years pa, kailangan ko pa. Sa dami pang dapat ko matutunan at maranasan. Kung may 50 years pa, gusto ko pa. Dami ko pang dapat halongkatin. So, kung ikaw ay lahi ng huling Adan, sitas-sitasin natin mabuti. Maliban kung hindi mo matanggap na lahi ka ng huling Adan, doon pa lang sa pagkasabi na ang huling Adan, hindi po siya naging, walang naging sa original. Pagdating sa Diyos, hindi ka pwedeng maging Diyos. No? Ang huling Adan ay espiritu na nagbibigay buhay. Sa salitang espiritu, Diyos po yun, Elohim. Lahi niya Huling Adan yun si Kristo Jesus. Dahil sa binanggit siyang Adan, at Adan din siya ang unang Adan, siyempre may lahi. No? Lahat naman lahi ng huling Adan, galing sa lahi ng unang Adan, na kaluluwa na nagbibigay buhay. So kung doon pa lang sa pagsalita na Espiritu o Diyos na nagbibigay buhay, ibig sabihin ang alam lang nitong lahi na ito, buhay. Ang sabi ni Kristo, the words that I speak unto you, they are spirit, Diyos, and they are life, buhay. Sabi ng Diyos, Deuteronomy, diba? Kita na ang 30. Dala ko sa harapan mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Pumili ka. Pero sinasabi ko sa iyo, piliin mo ang buhay. Ang problema sa atin,
Pinipili natin ang buhay, correct? Palagay ko naman, pinili natin ang buhay upang tayo din mabuhay kasama ng ating angkan. Ngunit, ang pagkapili natin, hindi solid. Minsan, dinadampot din natin ang kamatayan. Pag sinabing pumili ka, isa lang piliin mo. Kunin mo yung gusto mo at talikod ka na. Wala ka nang dadamputin pa. Eh tayo, gusto ko yumaman. Gusto ko gumaling. Di pinili mo ang buhay, correct? Paglingon natin, sabi ng doktor, masakit ka. Paglabas mo, sister, brother, isama niyo naman ako sa prayer. Sabi ng doktor, may sakit ako eh. Teka. Sinabi, piliin natin, buhay lang. Eh, sinabi ng doktor may sakit ka. Tinanggap mo naman. Pinili mo ba talaga buhay lang? O dalawa pinili mo? Sabi niya, pumili ka lang, isa lang. Dala ko sabi niya, buhay kamatayan sa harapan, pumili ka. Eh, pasto, pinili ko talaga buhay. Gusto ko talaga ang buhay. Ako rin eh. Eto nga, nagkapantal-pantal ka. Sinabi ng doktor, nako, allergy yan. Ano yan? Ganito, ganon yan. Ganito yan, ha? Ganon. Pero request ka nun. Timeline ng puro request. No? Sa church, no? Makapatiran. Pag nagsabi ka ng sama niyo ako sa prayer, kaya sinabi ng doktor ganito, sa palagay mo, hindi mo dinampot. Ang sinabi ng doktor. Talk to me, please. Kala mo ikaw lang. Ako rin naman eh. Kaya pinag-usapan natin. Alright? So, it's either you are a living soul or life-giving spirit. So, dito, sa chapter 2, verse 7, naging 41 na agad. Ano ba naman, Ate CJ? Itong bilis ng panahon. Naging kaluluwang buhay. Alright? Ang kaluluwang buhay, tulog ang espiritu. So, pwede mo rin gamitin itong salita nito sa verse 7 habang si Adan ay nasa loob ng paraiso. Dahil diniklara siya dyan sa verse 7, pwede natin sabihin na ito ang wakas ni Adan, talagang naging kaluluwang buhay, kumain na siya ng prutas na pinagbawal. Pero pwede mo ring, kung gusto mo lang sabihin, dito sa verse 8, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Kahit inilagay, pwede, ito ano lang ito, kumbaga, gusto ko lang may makita tayong kaibahan. Kaya ako sasabihin ito. Pero sa ating paliwanag na nakaraan, nung kumain na sila ng prutas na pinagbawal, nilabas sila sa paraiso. At sa ating pangunawa, doon nagsimula ang kanyang pagiging kaluluwang buhay. Pero tingnan mo. Dito sa paraiso, ang unang apak ni Adan sa lupa nung siya ay nagkatawang tao na. Hinubog na siya ng Diyos at si Adan ay hininga ng buhay. Hindi sinabing espiritu nagbibigay buhay, hininga ng buhay ng Diyos. Pero ang hininga ng buhay, sinabi kagad ng Diyos, kaluluwang buhay. Naging kaluluwang buhay. So, pwede mo sabihin na si Adan, nung pinatong siya sa paraiso, tulog siya. Tulog ang kanyang espiritu.
Pwede, na? Pwede. Tingnan mo kung bakit. Dumako tayo sa ibaba. Ulitin ko po, hindi ko sinasabing doktrina ito, ha. Mayroon pa tayong sisilipin. Gusto ko na masilip natin. Dahil patutunayan natin na ganito eh. Dito sa verse, chapter 2 pa rin tayo. Dito sa verse 15. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Verse 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Malinaw na. Ang tanong, nung sinabi ng Diyos ito, narinig ba ni Adan? Sigurado narinig niya. Pero naitanim ba sa kanyang puso o kamalayan ang sinabi ng Diyos? Dito naman sa verse 21, at hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. Verse 22, chapter 2 pa rin tayo ni Genesis. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos na sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga ang buto ng aking mga buto. Nagsasalita si Adan. At laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito nag-asawa, kaya iwan ng lalaki kanyang ama at tinawag siya ng mag-asawa, at kanyang ina at makipisan sa kanyang asawa. At sila'y kapwa-hubad ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi magkakahiyaan. Mula nung pinatulog ng Diyos dito sa verse 21, may nabasa ba tayo nagising si Adan? Kung tulog si Adan, ang kinuha sa kanyang tadyang na si Eva, tulog din ang espiritu. Sa palagay niyo. Kung ating pagbabatayan yung naging kaluluwang buhay, dahil ang kaluluwang buhay, tulog ang espiritu. Ang huling Adan, gising ang espiritu. Kaya tawag sa kanya, espiritu siya, nagbibigay buhay. Ang kaluluwang buhay, hindi pwede sa tawaging espiritu siya. Bakit? Tulog nga ang kanyang espiritu. So, basahin mo mula verse 21 hanggang sa katapusan ng Genesis chapter 2, wala kang mabasa na gumising si Adan. Kung kinuha si Eva sa tadyang ni Adan at tulog si Adan, hindi ba tulog din si Eva? Bigyan kuha tayo ng example. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Ngayon nga'y malaki ka na. Nais mo maging malaya, at ang kanilang payo ay sinuway mo. Lahat tayo ganyan. Narinig natin pero sinuway natin. Bakit? Tingnan mo. Chapter 3. Chapter 3 ng Genesis. At ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang,
na nilikha ng Panginoong Diyos at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Tingnan mo sagot ng babae. At sinabi ng Diyos sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Verse 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Baka kayo mamatay. Sabi ng Diyos, narito ang buhay at kamatayan sa harapan mo. Pumili ka. Isa lang piliin mo. Sabi ng Diyos, huwag kang kumain. Sa oras na kumain ka, patay ka. Hindi ka baka mamatay. Sa pagpili natin palagi, kapatid, hindi natin napagpuna. Ang pagpili natin, pagpili ng tulog. Dinampot natin ang buhay bago tayo umalis, tumalikod. Dinampot na natin kamatayan. Narinig ni Adan, huwag kang kumain. Pag kumain ka, patay ka. Sabi naman ni Eva, dahil pareho silang tulog, baka mamatay. Tingnan mo. Tingnan mo kung paano. Itong pagpili natin. Ang pamagat ng ating topic ngayon, wala tayong kakayanan, dapat piliin ang kamatayan. Wala tayong kakayanan pakinggan ang anumang hindi kaibig-ibig. Ngunit tinadampot natin. Pagkatapos pag nagbunga na itong imagination na hindi kaibig-ibig, ang tanong lagi natin, Panginoon, bakit ako pa? Tayo ito, ha? Makinig mabuti, please. Okay. Nangatwiran pa dito ang Diablo, verse 4 hanggang verse 5, pero tingnan natin. Datulog nga sila. Sa verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Maraming mga dinadampot tayo, nakakapagpantas yan, kapatid. Kapag patalino, damputin mo yan. Okay. At pumitas siya. Pumitas, pinili ng bunga niyaon at kinain. Tingnan mo, kundi tulog siya din. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. May nabasa ka ba nagsabi si Adan na bawal yan, inday, ading bawal yan, bawal yan. Kung gising si Adan, ang kanyang espiritu, sa palagay mo papayag siya. Sinabihan siya ng Diyos. Bakit na, nung binigyan siya ni Eva, wala siyang reklamo. Kinuha, kinain. So, pwede bang patunayan natin na kahit nilagay si Adan sa paraiso, tulog siya. Kaya nung siya'y kumain ng bunga, pinalay sa paraiso, ang lahi niyang yon hanggang ngayon tulog. At wala siyang kakayanang pumili. Ulitin ko po. Wala siyang kakayanang pumili. Kamatayan man o buhay, pareho niyang kinakain. Ito ang malungkot na istorya na minana din natin lahat. Kaya pumunta tayo sa Efeso. Aklat ng Efeso.
Mula sa gabing ito, magpaalalahanan tayo na wag nang patuloy matulog. Please, hindi po tayo nagsama para sa reliyon o sekta. Hindi po. Nandito tayo para arukin, alamin ang tunay nating katao. Dito sa chapter 5 ng Efeso, Efeso chapter 5. Kung may time tayo, basahin niyo po ang Efeso chapter 5. Oh? Pag bulay-bulay kayo. Simulan natin sa verse 9. Sa Tagalog. Kung masimulan niyo sa verse 8, sa verse 1, mas maganda. Tingnan mo sa verse 8 na lang. Sa verse 8. Oh! Sarap. Basahin na lang natin. Okay. Dito na tayo sa verse 7. Chapter 5, verse 7. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Sabi sa verse 7. Sino sa kanila? Pag sinabing kanila, kasama ka doon. Kasama tayo. Dati tayong kanila eh. Mga tulog. Mga kaluluwang buhay. So, kung makibahagi tayo sa kanila, ang kakayanan natin na napakagaling natin makinig sa lahat ng chismes. Na nagpupush ang damdamin natin, gusto natin maghiganti ang imagination natin, darkness. Kaya maya't maya, dahil sa sama ng loob, may sakit ang katawan. Expert tayo makinig sa mga negatibong bagay. Kaya marami sa ating nega. Lahat tayo nega noon. Huwag tayo makibahagi sa kanila. Verse 8. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Teka. Imagine nga natin, kapatid, naliwanag ka. Ilaw ka ng sanglibutan. Liwanag ka. Ang liwanag ba, mayroon siyang kakayanan tanggapin ang kadiliman? Imagine natin uli ha. Nagniningning ka sa liwanag, kaluwalhatian pa ng Diyos ang liwanag natin. Meron ka bang kakayanan, kahit kakititing na kakayanan, para tanggapin, pakinggan ang kadiliman? Pero bakit nakakapasok sa ating puso ang kadiliman? Kung sinasabing ilaw tayo na sanglibutan, bakit nakakapasok? Dahil hindi porket tinawag kang ilaw ng sanglibutan, ang ilaw na ito na sinabi ay hindi ikaw. Kaya nangyayari, inaasa mo sa ilaw na wag makapasok ang liwanag, ang kadiliman. Samantala ang ilaw na yan, ikaw at ako.
So, sino ang magdidesisyon? Makinig ng unlovely thoughts of the world. Sino ang may kakayanan? Basahin natin uli. At imaginein natin. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, nakatulog. Kaya pati si Adan, binigyan ng prutas, nakakapagtaka eh. Sinabihan siya ng Diyos huwag mong kainin sa oras na kinain, mamamatay ka. Ang kanyang Eva, tinugot sa tadyang niya, tulog din. Nakausap serpente, hindi nahalata na niloloko na siya Pinitas niya at kinain. Binigyan si Adan. Wala, nakakapagtaka si Adan, wala man lang reklamo. Tulog kasi. Nakakoma. Subuan mo man ng dextrose yan, tatanggapin niya yan. Siyempre. Sapagkat nung panahon kayo kadiliman, datapat ngayon kayo kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So balikan natin sinabi ni Jesus sa Matthew. Kayo'y ilaw ng sanglibutan. Imagine natin. Ako'y ilaw, ilaw, ilaw. Ang ilaw ko, pag nahayag ang buhay kong Kristo, mahayag din ako kasama ni Kristo sa kaluwalhatian. Kaliwanagan ng Diyos yun. Matindi yun. Kapag nahayag ang buhay Kristo, nahayag ang kaliwanagan. Kapag ikaw ngayon nakaliwanagan, imaginein mo, may kakayanan ka ba? Mayroon ka man lang bang maliit na lakas para pakinggan ang kadiliman? Kapag liwanag ang isang nagniningning na liwanag, mayroon ba siyang kakayanan tanggapin ang kadiliman? Imposible, di ba? So sa pagpili, arito ang kamatayan at buhay, pumili ka. Pastor, gusto ko talagang buhay talaga. Praise the Lord, alam ko greater truth. Oh, dati hindi ko alam yan. Salamat. Okay? Praise the Lord. Di ba? Huwag mo sabi, ikaw lang Dumating ang masamang balita. Ito na, bagsak ang balikat. Ang kaluluwang buhay, umiral na naman. Pastor, may problema po ako Anong problema? Pastor naman, naisip, mangungutang ito. Yung mga judgmental na kaisip, mangungutang na naman ito. Kadiliman pa rin yan! Lumapit ang kapatiran May problema medyo huhuyo-huyo Isipin, kailangan wag ko nasagutin ito. Mangungutang ito sigurado. Kadiliman din yan, kapatid. Sabihin mo, ako ang solusyon nito, kaya lumapit dito. Ano man kailangan nito, meron ako. Sigurado. So, mas maganda, di ba? Kaya pag ganyan kaisipan, tuloy ng tuloy ang streams of living water mula sa loob. Nagpuproduce na nagpuproduce. No? Naglalalang na mabubuting bagay. Pera man yan, o ano man yan. Na? Kasi hindi natin pinapasok yung kakapusan Hindi natin, pag sinabi mangungutang na naman ito, kakapusan yan kapatid, kadiliman yan. Okay? Kung sinabi mo lang na, ba't ganyan damit yun? Grabe naman. Okay, kadiliman niya, baka di mo alam. Kaya wala tayong kakaya ng ganun. Tapos pagdating, ang suot ba naman? Katulad ko, Bisaya, nakapula dito, nakagreen ang pantalon. Husgahan mo naman kaagad. Grabe, Bisaya talaga ito. Bisaya. Chapter talaga ito. Kadiliman yan, kapatid. Okay? Dahil hindi tayo nabubuhay sa mundong ito sa damit. Kundi nabubuhay tayo sa Espiritu ng Diyos. Okay? Mga example lang. So, sabi dito, magsilakad sa kaliwanagan
So, ang pamagat ng ating topic ngayon, wala ka ng kakayanan. Kaya rin alisin natin kakayanan. Liwanag ka, may kakayanan ka ba? Wala kang kakayanan, no? Aber, kahit anong gawin ng liwanag, tingnan mo nga, gustuhin mo niya papasokin ang kadiliman, tingnan mo kung makapasok. Wala siya talagang kakayanan eh. Aber, iwan ko sa inyo. Kung naunaw. Verse 9, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. So, ibig sabihin, kung kabutihan, walang kakayanan ang liwanag na ito, tingnan, pakinggan, o alamin man lang ang hindi mabuti. Sabay-sabay tayong hinihiwa, huwag mo sabihin, ikaw lang. Hindi ito kasama sa inisip ko kanina na i-preach. Eto, napunta tayo dito. Sa palagay ko naman, bawat isa sa atin, hinihiwaan. Okay? At katuwiran. Teka, ano bang mga hindi matuwid? Yung mga nagtitingnan mo yung Bisaya na pango na ang ilong, maitim pa, no? Kung magsuot pa ng damit, no? Sa Bisaya, ewan ko ba, ako Bisaya, ako, hindi naman ako lumaki kasi sa labas. Nagpupunta lang ako sa labas ng bahay, punta sa palengke, magtulak ng kariton ng mga kangkong na inani ko sa gabi. Grade 4 ako, kapatid. Yun lang ang labas ko, punta sa bayan, palengke. Uwi na agad ako kasi maya-maya papasok sa school. Ang mga kapatid ko, bibihisan ko pa. Malay ko man ng mga sinasabing damit-damit. Basta ba pag blue, di blue. Pula ngayon ang pantalon, di pantalon, pula. Basta ba may damit ako eh. Hindi ko alam. Hanggang ngayon eh, tinuturuan pa rin ako eh. Huwag ka magsuot ng ganyan. Bakit? Hindi nga match oh. Ganun. Ganun ako. Pasensya na. Yan lang ako eh na. Wala akong, basta ba may damit ako eh. Sabi ko siya, damitan mo ako ng sako, tingin ko gwapo ako, pakialam ko. Na, yung mga panghuhusga natin, imagination yan, kapatid. Akala mo baliwala yan? Aba, hindi magandang bunga yan. Hindi kabutihan yan eh. At katuwiran. At katotohanan. Ano ang katotohanan, Aber? Ano ang katotohanan? Pinagaling ka na. Pinagpala ka na. Katotohanan yan. Eh, tumaliwas dyan, pinili mo uli, hindi buhay, kamatayan uli. May sakit ka. Hindi katotohanan yan. Mga negatibong bagay nangyayari, hindi kanais-nais, hindi mabuti. Eh, ba't mo naman, may kakayanan ka, sabi, ang bunga daw ng kaliwanagan, tingnan mo nga. Wala siyang kakayanan, no? O tayo. May natutunan ba tayo sa gabing ito? Verse 10. Sa inyong pinatutunayan, ang inyong kinalulugdan ng Panginoon. Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Anong kinalulugdan ng Panginoon? Siyempre, yung tatlong yun, kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Dahil tayo liwanag. Wala tayo sa kadiliman. Wala tayong kakayanan. Verse 11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Ibig sabihin, sawatain, pag gawa ng kadiliman, wala akong kinalalaman sa'yo, wala akong kakayanan tanggapin ka, pasensya ka na ha. Kumakatok pa eh. Sir, ma'am, pwede ba makituloy lang kahit sandali lang? Sorry, wala kaming kakayan tumanggap ng katulad ng ganyan. Sorry po, wala kaming tinatanggap ng bisita na ganyan. Hindi po, galis lang ako, sir, galis lang. Bili ka lang ng yung antiseptic. Mawala na po ako agad. Saglit lang po ako. Teka, nagkapantal, nagkagalis. Teka, hop. Bisita ka raw. Anong bisita? Hindi kami tumatanggap ng ganyan. Wala kaming kakain tumanggap ng bisita ng galis. Stress. Lalo na. Hindi mabuti yun eh.
Hindi katuwiran yan eh. Hindi katotohanan yun eh. If buto at laman ito ng Diyos eh, di banal ito? Teka, ba't naman tanggapin ko bisita na yun, no? Parang ganyan, ha? Okay. Kawatain. Verse 12. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lang. Salitain man lang. Sister, sama nyo naman kami sa prayer meeting ninyo, sa prayer ninyo. Bakit? May galis ako eh. O, tiyan, mahalay. Salitain man lang, mahalay na eh. Ibig sabihin, pag sinalita natin, na-imagine na natin, hindi lang natin nasawata, tinanggap talaga natin. Sinabi natin eh, death and life, power of the tongue. Akala mo, napaka-religyoso mo, prayer meeting, prayer request. Bakit po? Manganganak po ako eh. Wala naman po ako pang cesarean. Sabi ng doktor, cesarean daw dapat ako. Wala naman pera pong mister ko. Wala naman kami mautangan. Pag gano'n na lumalapit sa atin, paliwanagan natin verse 12. Sapagkat ang mga ang naririnig natin sa doktor na ganyan, hindi ko sinasabing mali ang doktor, ha? Sinasabi ko katuwiran, katotohanan, kabutihan. Yan ang kaya lang papasukin ng liwanag. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man ng lihim, ibig kadiliman. Normal sa babae, mga anak! Bakit di mo alam? Hindi ka ginawang babae kung abnormal sa'yo, mga anak. So, turuan mo siya. Kapatid, halika ha. Huwag mong pakinggan. Sawatain mo. Okay? Mahalay sabihin. Hindi, ano bang mahalay? Mayroon pa ibang term ng mahalay sa Tagalog. Ha? Kahiya-hiya. Shame, kahiya-hiya na sabihin. Pero hindi tayo nahiya, no? Kapal natin. Sabi, may cancer ako eh. Biro mo. Liwanag. Tinanggap ang kadiliman ng cancer. Kahiya-hiya ka. Tawag nun. Ipokrito ka. Hindi ka yan eh. Mahalay. Aber, verse 13. Nako. Extend tayo ng mga 5 minutes. Datapat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatanyag ng kaliwanagan sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Hindi itong Tagalog natin. But all things that are reproved are made manifest by the light. Ibig sabihin, kung tayo ay may wonderful imagination, na wala tayong ibang imagination, kundi tayo espiritu na nagbibigay buhay, may buhay Diyos, sa paraiso ang ating nakaraan, ang lahat ng sinasabi ng kadiliman ay malinaw na malinaw, nakikita ng kaliwanagan. Kaya hindi niya kayang tanggapin. Wala siyang kakayanan tanggapin. Natatanyag eh. Malinaw eh. Na hindi niya kaisa. Para bang dumi ng tao. Yung cancer o sakit, kahirapan, dinampot mo ng ganun, no? Ang dumi. Inamoy-amoy mo. Tinikman-tikman mo pa. O sabihin mo sa kapatiran, sis, please, sama niyo kami sa prayer. Bakit? Ang sarap kasi nito eh. Mahalay, sorry sa mga kumakain. Kahiya-hiya. Nagpa-prayer request kayo. Ikaw mismo dumampot, pinili mo ang kamatayan, tapos lapit ka. Mag-prayer request. Dapat ay, ang sabi dito ay itakwil eh.
Ba't dinampot at lumapit sa amin? Ano po kailangan nyo? Walang-wala po kami eh. Gutom na po anak ko. Ito po. Pero pwede ba bumalik ka dito? Dali kita sa church ha? Sumama ka ha? Tuturuan ka namin kung paano hindi ka na maghirap. Opo, thank you po. Nako! Binigyan mo ng bigas o ano. Sunod na linggo, wala. Sunod pang linggo, wala. Eto na, sunod na linggo, lumapit ulit. Sis, talaga. Gusto ko sana umatindi pero alam mo naman, busy ang mga bata. Ganito. Sister, nagdampot ka na naman ng dumi mo. Nawala na yun sa katawan mo. Dinampot nyo eh. Sinubo mo ulit. Tapos pumunta ka dito. Para ano gagawin ko sa'yo? Sinabi ko siya, bumalik ka dito. Turuan ka namin para wag nang damputin ang dumi mo. Dahil hindi na ikaw yan. Kaliwanagan niya. Kaliwanagan ka na. Ngayon, lapit ka naman. Alam ko, wala ka naman bigas ito, bigasa. Pero bumalik ka, iwan mo yung dumi na yan, at turuan ka namin. Okay? Pupunta ka namin sa bahay. Okay? Kaya sabi dito, sa verse 14, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog. Kaluluwang buhay, gumising ka at magbangon ka sa gitna ng mga patay. Dahil kapag hindi tayo gumising, akala natin pinili natin ang buhay. Akala natin narinig natin huwag kang kumain yan, ayawan mo yan. Dahil mamamatay ka. Pero araw at gabi, para tayong si Eva at si Adan, pinitas, pinamigay pa. Sinismis ka na nga punta ka pa sa kapitbahay. Alam mo yun naman, kung makachismis sa akin yan, gano'n. Pinamigay mo pa. Ito na may isang tulog. Nako, ako, sabunutan ko yan. Namigay ka pa eh. Tayo, sorry Alright? Gumising daw tayo. Tulog tayo eh. So pag nagising tayo, mula sa gitna ng mga patay, liliwanagan tayo ni Kristo. Wala na tayong kakayanan tanggapin ang anumang nasa kadiliman. Wala tayong kakayanan. Bakit? Lumiliwanag ka eh. Tingnan mo ilaw. Ito, switch ko ang ilaw. Yan may ilaw. Bigla may pumasok na madilim. Isang guhit na gano'n. Pwede ba yun? Isang baso na kadilim, pumasok ang kadilim, nakita mo, nasa gitna ng kaliwanagan, pumasok. Pwede ba yun? Ikaw at ako liwanag, walang kakayanan para pakinggan, alamin, tanggapin ang anumang bahagi ng kadiliman. Wonderful imagination. Hallelujah. Father Almighty, salamat po. At napakasimple pero napakaliwanag na revelation sa amin sa gabing ito. Salamat, Abba, Daddy, hallelujah. Totoo nga ikaw ang aming buhay at kami ang iyong butot laman. Totoo nga na kapag pinakinggan ka lamang namin, kamangha-mangha na imahinasyon ang mabubuo na siyang humuhubog sa loob upang malalang namin sa labas. Tunay nga na wonderful kami. Sabi mo, wonderfully made mo kami. Kaya ang tawag mo sa amin, workmanship. Kami ang iyong obra maestra. Hallelujah. Dahil kami ang iyong sarili. Father, sa gabing ito, ang hiling ko sa iyo na mga hindi pa nakapakinig ay mapakinggan ito upang makita namin lahat ang tunay naming katauhan na hindi puspos ng liwanag kundi mga liwanag na ikaw. Salamat, Ama, Daddy, Abba. Thank you, Holy Spirit, Lord, Father. We give you back the honor and the glory and the dominion.
sa pangalan ng aming katuwiran, aming buhay yung nakapuspusan mo, si Kristo Jesus. Amen. Guys, angels of God, thank you sa inyong trabaho. Patuloy, yayain ninyo lahat ng kaluluwa makinig sa replay nito. In Jesus' mighty name, I dispatch you and I charge you, angels of God. Salamat sa pakikinig, guys. You have a wonderful evening. Tandaan mo, I love you. See you tomorrow.